Okay, another day, another video na naman. This time, update lang to sa Lions Roar setup natin. So, ito kasi yung gamit ko pag large-scale PvP na, gaya ng GL tsaka ng EO. So, si Sturdy Strike, ginagamit ko lang yun pag DD or any na small-scale PvP lang. Since yun nga, single target, and si Lions Roar kasi AoE siya. So, tara, umpisa na natin. Okay, so sa stats, 99 strength para sa additional damage ng Lions Roar. Vit, 96 para sa additional survivability mo. PDEP, max HP. Then, naglagay tayo ng int para ma-zero out yung points. Tapos, additional MDEP din yan. Sa skills, same pa din naman. Prior lang natin Sword Mastery, tsaka Increase Recuperative. Then, lagay rin tayo ng Endure para dun sa unlimited Endure state natin pag gumagamit ng concept. Then, Riding, level 1. Cavalry Mastery, level 5. Level 8 Sword Quicken, magagamit din natin to since yun nga, nag-i-sturdy strike pa rin tayo dito sa build na to kahit naka Lions Roar setup tayo. So ayan, level 5 sturdy strike, level 10 Lions Roar kasi yan yung pinaka main damage natin. Level 10 Iron Will para sa additional survivability tsaka P damage reduction, M damage reduct sa sturdy strike. Then lagay ka ng charge pang close ng gap sa mga target mo. Okay, sa trance, level 1 concentration para lang sa endure effect. Level 5 head crash para magkaroon ng level 3 na joint beat. Pang debuff yan, so kailangan natin yan. Gumagana din yan sa Lion's Roar. Aura Blade, level 10, additional damage. Level 10 parry, additional survivability mo yan. Then Tension Relax, pang heal mo, self-healing. Pag nagkaroon ng times na nalayo ka sa priest or sa bard nyo, may pang sustain ka. Level 1 Rune of Fate, parang panasaya yan. Then level 5 Berserk, para emergency kit mo or kung gusto mo boomers ng target, magagamit mo din yan kasi malaki yung additional attack niyan. Ingat na lang sa paggamit kasi talagang lalambot ka ng sobra once gumamit ka ng Berserk. Okay, so sa manual, kayo naman na bahala dyan. Pero ang sa akin, ang nakalagay is Tension Relax, Rune of Fate, Berserk, Concentration para sa Endure effect, then Endure para if ever na dispel yung consi natin. Then Lion's Roar. So naka-manual tayo sa Lion's Roar lagi. Sa auto naman, Sturdy Strike para pagka dumikit tayo sa kalaban, mag-i-Sturdy Strike na agad. Then makukuha na natin yung mga reductions. Then Aura Blade, buffs natin yan para sa additional damage. Sword Quicken, pampabilis ng Sturdy Strike kasi subject to attack speed yung casting ng Sturdy Strike mo. Then Parry para sa additional survivability natin. So, pakita rin pala natin yung unlimited endure effect na sinasabi ko. So, si concentration kasi, ayan, kung mababasa nyo, applies learned effects of endure skill. So, kung anong level ng endure mo, yun din yung i-apply niya pag nag-concept ka. So, ayan, pag concentration mo, kumakagat yung endure. And si endure kasi, sa PvP, medyo matagal yung cooldown niya. Ayan. So, ang PvP CD niya is 60 seconds. So, hindi mo siya may spam. So, para ma-bypass natin yun, ang ginagamit natin is concentration na lang. Yung ibang mga viewers ko pala, alam na to kasi dati ko pa to shinare sa kanila. Pero sa mga bagong LKN, magagamit nyo to lalo na kunyari may storm gas, ganyan, yung mga kumikiyot-kiyot na skill. Mahalaga yung ikakas nyo yung concept para makalakad kayo maayos. Then, meron pa pala ditong isa pa yung sa Lion's Roar na hindi rin gumagana yung joint beat. Technically, gumagana siya pero kailangan mo kasing lumapit dun sa target. So, pakita natin. Ang sinasabi siguro nilang hindi gumagana is eto. Ayan o, pag nagla-Lion's Roar tayo, hindi nagjo-joint beat kasi malayo ka sa target mo. So, parang max range kasi yan ng Lion's Roar. Pero, if lalapit ka, ayan, makikita nyo, nagjo-joint beat na. So, ayan, Lion's Roar, joint beat, Lion's Roar, joint beat. Tapos may pangalawang damage na rin. Like dito, ayan, wala. Talagang si Lion's Roar lang kasi hindi siya pasok dun sa range nung joint beat na skill. Okay, sa equipment, naka one hand sword and shield pa rin tayo. Pero pwede naman kayo mag-Krasnaya dito sa setup na to. Yung prefer playstyle nyo na lang siguro yung gamitin nyo. So kung gusto nyo mag-Krasnaya, may additional parry yun. May parry din sa magic damage. Then, mas malakas yung Lion's Roar mo pag naka-Krasnaya ka. Tapos may auto Lion's Roar pa yun. Every time na
titrigger niya yung parry. So maganda rin yung setup na yun. Pero ako kasi mas prefer ko yung playstyle ng one hand sword and shield kasi para sa akin mas makunat siya. So ayan, naka-tearfing tayo sa weapon. Then sa offhand, naka-shadow claws para sa P damage reduct, M damage reduct, then additional HP na din. Then sa armor, naka-tier set lang tayo para sa additional physical attack tsaka strength. Sa accessories, naka-dalawang golden foot ring lang ako para sa additional P damage reduction tsaka healing taken. Pero pwede naman kayo mag Nile Rose para sa additional damage output nyo. Okay, next is yung sa cards. Sa weapon, dalawang scale worker. Pwede kayong mag isang scale, isang hydra. Kung ano na lang yung card na meron kayo. Then, sa shield, nakadalawang horn ako pero pwede rin kayong mag double tara para sa mga magic damage or isang horn tas isang tara. Then dito, naka-ghost ring ako pero pwede kayong mag Cornutus, Peko-Peko, yung mga ganyan. Okay na yun para sa additional max HP. Dito, pwede kayong sabi mo ng yung Lunatic. Yan, para sa additional HP. Pwede rin kayong elemental gaya ng Dustiness, yung mga ganyan. Depende na sa setup nyo or sa available na cards nyo. Pero ako naka-Baphomet Junior lang ako para sa additional reductions. Then dito, isang Moonlight Flower, yung MVP na libre. Then, ML Illusion sana kung meron kayong extra na shards para sa additional move speed. Pero pag wala, kahit yung mga Sohi lang, ganyan, matir, any naman. Then dito, tatlong spore lang ako para sa additional reductions. Ayan, may additional M damage, P damage reduct yan. Then, Illusion card Osiris para sa anti-fatal. Ayan. Pwede naman kayo mag-ibang card dito kagaya ng Mantis para sa additional attack. Mas strip ko lang tong spore para kahit papano makunat-kunat tayo since yun nga, LK, melee tayo and madalas tayo nasa frontline. Then sa headwear, Illusion card Orc Hero dahil meron niyang P damage, M damage reduct din once na ma 1 star mo na. Then Live All Mine na lang para sa additional bit. Sa facewear, Double Goblin Puppet para sa additional damage to medium enemies. Then dito, pag meron na kayong mga puppet card pa, dalawang Doppelganger Puppet para reduction naman against medium. Then sa backwear, dalawang Drake lang para sa additional P damage reduct. Pwede kayong mag GTB rin dito para sa M damage naman or pwede nyong i-balance na tig isa. Depende naman sa timpla nyo ng stats yan. Then dito, ang alam ko available lang dito is Baphomet Puppet. So additional PDEP din yun and PvP damage reduct. Next is amount. Sa traits, yun pa rin, yung tatlo. Clever, Lovely, Charisma para sa P damage reduct, M damage reduct, and P damage increase. Then sa barding, ang pirayo ko dito is ito, si Strength Barding tsaka si Sturdy Barding para sa mga reductions. Then pinahabol ko na lang si Protector tsaka Dexterity Barding para sa additional damage output. Okay, next is yung sa feathers. Dito naka-standard lang ako na pang ignore depth. Pero kung meron kayong setup na pang DPS na may light, dark, ganyan, okay na yun. Hindi talaga ako nagsasuggest ng feathers since yun nga, kanya-kanya tayo ng timpla sa stats and iba-iba kasi tayo ng account progression. So, kung ano na lang yung available nyo na may DPS tapos merong kunat din. Kasi yun nga, kailangan natin ng konting kunat para makasurvive tayo dun sa clash, lalo na melee class tayo. Then sa medals, Medal of Charm tsaka Tempest, minax out lang natin para sa mga reductions. Then Medal of Bravery and Heroism, yan, pinaprayo na rin natin yan para tumaas naman yung damage output natin. Okay, next is yung sa enchants. So sa weapon, accessories, Milibun lang para sa additional P damage. Sa armor, counter crit, pero pwede rin kayo mag vitality boost. Mas pinaprayo ko nga lang yung counter crit kasi meron yung crit damage resist. Sa shield, anti-P damage, pero pwede rin kayo mag anti-M damage dyan para sa magical damage reduct naman. Or mag counter crit kung gusto nyo ng additional damage resist against critical attacks. Then sa boots, anti-P damage din, pwede rin kayo mag counter crit para sa additional crit damage resist.
Then sa mantle, naka-counter crit ako. Pero kung gusto nyo ng additional magic damage reduction, may anti-M damage din dyan. Sa mouthwear, naka 3 beat stats lang. Pero mas okay kung makakuha kayo ng improve PDEF or improve MDEF para may multiplier yung PDEF or MDEF nyo. Dito ganun din. Yan, improve MDEF. Tapos substats is VIT or pwede rin namang PDEF, MDEF. Pero mas prior nyo na yung VIT kasi mas malaki yung value niyan since meron din yung max HP. Then sa headwear, superior physical attack lang. Same dito sa dalawa. Ayan, ito. Superior physical attack din yan. Hindi pa lang kasi mataas yung stats ng superior physical attack ko. Kaya naka-vitality muna ako. Pero ayan, headwear, backwear, tsaka costume, superior physical attack. Then, pwede kayo mag-beat stats sa substats or physical attack. Okay, so yun lang naman yung update dito sa Lions Roar setup natin. Mag-share na lang din ako ng short clip ng last EO namin.